good morning, magandang umaga, good evening, at magandang mood sa inyong lahat. My friends and friendship, today is Thursday here in the US at another day na naman para kay Mama Ella. Nandito ako sa aking tanim sa backyard at pinagmamasdan ang aking mga tanim. Ito may mga bunga, madami siyang bunga. Ang aking talong at iyan ang sili ko. Kukuha ako ngayon para ihalo ko, maglilinaga kasi ako, my friends and friendship. Kukuha ako nito. Konti na lang, my friends and friendship, ang bunga. Okay. Ayan. Tip na lang ang kanyang bunga. Anyway, good morning sa inyong lahat, my friends and friendship. Sana ay nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan at okay ang pangangatawan. Kaya, hanay alagaan niyong maigi, lalo na sa Philippines, always nagbabagyo, kaya kailangan be careful lang kayong lahat dyan. At magiging maingat lang tayo sa pangangatawan natin. At kung nagkakaedad na ang mga senior, ay marami ng sakit ang lumalabas. At hindi lang sa mga senior, mga kabataan, wag abusuhin ang iyong pangangatawan. My friends and friendship, ulitin ko, today is Thursday here in the US. At time is almost 12 o'clock at kagigising lang namin ng siguro mga 10 o'clock ako nagising. Dahil kahapon parang mahaba ang araw ko. Very busy talaga ako kahapon. Nagluto ako nagpunta ako ng grocery. Pagdating ng bahay ay nagluto ako. At yun, in a few hours, nakakain ako ng banana Q, nakakain ako ng adobong sitaw. So, ganun kabilis, pero napagod naman ako, my friends and friendship. Kaya kumain ako ngayon, ang aming almusal ngayon ni Habi ay, bread at saka oatmeal kay Habi. At mayroon akong mga nilagang mani pala. Bumili ako kahapon ng mani at nilaga ko. Kaya, tapos ako kumain, hindi pa ako nakainom ng tubig at ang aking gamot. Inuuna ko muna at sabi ko magluluto ako ngayon ng nilaga. Kaya, ayun, nakasalang na ang aking nilagang puro mga buto ng baka. At lalagyan ko ng papaya at saka pichay. So magandang panahon, my friends and friendship. Tingnan ninyo at nandun ako galing sa aking kaunti na lang natitirang tanim. May mga talong-talong pa. At ayan, kumuha ako para ihalo ko sa aking nilaga. May mga kaunti pa akong mga tanim. May mga kamatis pa akong mga ilang piraso na lang, my friends and friendship. Till papawinter na at ito lang ang nabubuhay tuwing winter. Ayang mga sibuyas na Bombay na yan. Kaya hindi ko na winawala at ayan pa rin ang ating ang ating kamote. Pero pag palapit ng winter ay parang nag-iiba na ang mga texture, pero ang daming talbos na naman, ayan, dami-daming talbos na naman. Kaya marami na naman akong itatalbos nito. At ayun, at pag nangunguha ako ng pagtatalbos ako, ay pinapatubo ko at ito rin na tumutubo rin. Kaya maganda itanim ang kamote dahil madali lang siyang matubo at madali mong mapakinabangan. Kaya lang naman ang importante, yan ang pinakamahal na mga fruit na mga vegetables sa Oriental store ay mahal yan. Ang mga isang big kiss lang kakaunti lang ay mga $5 na. Ayun, kaya ito pa winter na kami pero maganda ang panahon na yun at pero maalinsangan ang panahon, parang mainit. Kaya pasok na tayo, my friends and friendship. Hello! Good morning, Papa. Say hi. Hi. At ayan, nagluto ako, my friends and friendship, kahapon ng manina nilaga. Ayan, nakakain na kami, may egg na tapos na kami. Kaya mamaya uli at ako ay huhugas nitong aking pitsay para ihahalo ko sa aking nilaga. Ayan, may papaya. Ako mura ang papaya ngayon, my friends and friendship. Marami kasing stock ngayon sila siguro. So, nakabili ako, mga $3 lang. Tama sa atin sa Pilipinas, my friends and friendship. Yung mga ganyan, kinukuha lang natin sa kabilang bahay, hinihingi. Mantalang dito, dollar na dollar talaga ang presyo. Grabe. At marami rin akong saging. Nakabili ako ng saging kahapon. Diyan, may saging, May saging. At ito, bumili rin ng kahapon ng avocado, pero maliliit. Diyan, 99 cents avocado, yung binili ni Shen. Ito yung sa'yo, magkano sa'yo? 98 cents? Doon sa with ko, ay mura siya, pero malalaki siya. Oo, malalaki siya. Ilalagay natin dito. Si Chanel ay nandoon sa kwarto at NPO siya ngayon at may mga procedures silang gagawin bukas. Kasi kailangan dito ang mga tao pag nag-aapak ka na ng tumataas ng edad, may colonoscopy. Kaya yun, ako tapos na. Kaya ngayon,
ay ako ay magluluto para mayroong kakainin. Uupo muna ako at nagpapakulo ako ng aking buto-butong nilalaga ngayon. Ang bilis ng araw ngayon, my friends and friendship. Tingnan niyo, it's Thursday na, Friday na bukas. At September na pala, bukas. 31st ngayon, September na bukas. Ay, parang kailan lang, no? Kaya sigurado na nag-aawitan, nagtutugtugan na doon sa Pilipinas ang Christmas songs. Pero dito, bago magsimula ang mga music na Christmas songs dito sa radyo, ay nag-uumpisa ng mga after Thanksgiving. O mga Thanksgiving, mga after Thanksgiving, yun, nagsisimula na. Pero na-notice ko noon, sa Costco, mga September pa lang, mga September, wala pa noon na naka-display na pang Christmas. Pero ngayon, may mga Christmas tree na sa Costco. September pa lang, parang ginagaya sa Pilipinas na nandun naka-display na ang pang Christmas na, at kahit sa mga mall dito sa San Francisco. Naghahalo sila doon sa kabila naman ang mga pang-Halloween, mga parang feel mo ng Christmas talaga. Yun, ang bilis ng panahon. Sana makauwi tayo by next year, June. Masarap umuwi ng ganong panahon pa dahil hindi masyadong mainit. Sana makauwi kami. Ayan pang natira namin sa aming almusal. Hindi pa namin naubos sa kainin niya ni Jalo. Ito ang nilaga kong mani. Bumili ako kahapon. Meron pa ako doong malaking kasaba. May plano ko is gadgarin. Pagkatapos ay gagawin kong putong kasaba. Pero ewan ko kung makagawa ako kung hindi ako busy. Nanggigigil ako dito, oh. May butas. Cooking time with Mama Ella. Ang isa kong papaya, hinati ko lang. Kailangan tipid. Malang papaya eh. Kaya, hinati ko para sa susunod na gulayan. Kaya, babalatan ko na to. At ihalo ko doon sa linaga. Palagay ko malambot ngayon. Pero hindi naman siguro lambot ang buto. Hindi malambot ang buto. Dagdagan ko yung tubig para maraming sabaw. Ayun. Kaya ayan na. At haluan ko ng saging na saba at ito yung pichay na kanin. Ihalo ko to mamaya pag malapit na maluto yung nakuha. Ay, ito na. Ito na. Lagyan ko na ng sabaw. Hindi ako nagpapakawala ng tubig dito sa thermos ko. Para anytime. So, iniinita ko anytime para gustong uminom ng tea o coffee, i-on ko lang may tubig na kaagad siya. Ayan. Tingnan mo mga friends at friendship, nung unang panahon walang mga ganito. Hindi pa nagawa siguro. Ang iniinita lang namin ng tubig noon yung takore. Yung nung maliit pa kami, ang iniinita ng mama at papa ko yung takore. Kaya may mga takore akong inuwi doon sa Pilipinas. Yung whistling, yung tumutunog, yung takore. Pero hindi na nagagamit. Ay, ginagamit natin pag nag-iinit tayo ng tubig at tapos nilalagay sa thermos. Yun lang. Kaya, tingnan natin. Ay, malambot na siya. Malambot na. Oo, malambot na siya, my friends and friendship. Tingnan natin kung ano ang lasa nito. Dahil nilagyan ko kaagad ito, my friends and friendship, ng ricados, ng asin. Matabang pa siya. Pero sandali lang to, haluan mo lang ng kaunting season. Ayan. Kaunti lang kasi ang labas, kaya marami ang tak-tak. Lagyan ko ng seasoning, of course. Ito ang paborito kong seasoning, ang Knorr. Ayan, lalagyan ko siya. Isang kutsari. Ihalo ko na itong pang-beldora ko, yung saging. Saging dito para ang sabaw ay masarap. Manamis-namis, my friends and friendship. At itong papaya. Nilaga ko, oh. Masarap ang nilaga ni Mama Ella. Papalambutin ko na itong papaya. Sarap ng sabaw. Puro buto lang to rin. Yung buto na marami ang laman. Mamaya ko na ang pichay. Ito. Ihalo pag malapit na siyang maluto. My friends and friendship, ito na naman. May dala si JR na Jollibee. Spaghetti at itong chicken.
Wala namang kumakain dito sa bahay dahil nasasawa na kami. Kaya dadalhin ko doon sa Vallejo, Kilabam. At may potluck si Beatrice. Dadalhin ko doon para maano nila sa potluck nila. Punta kami ngayon sa Vallejo, my friends. At ito pa pala yung yung sauce. Saan ba dito? Ito yata ang sauce. Ito yung sauce kaya ito. Check ko muna yung, may delivery kasi kanina ng Baxter. Kaya i-check ko kung ilan ang dumating kanina. Ayan ang supply niya sa kanyang pagdadialysis. Yan, lahat na yan. Wala na akong problema. Dito lang ako kumuha. That's 1 month supply. And then, after that, i-order ko na naman before maubos at i-deliver na naman nila dito. Yun, wala talaga akong kahirap-hirap dito sa kanyang mga solution sa pagdialysis is everything are all there na. Wala nang problema. Kompleto na siya. Yun lang ang kinaigihan namin dito sa Amerika. At lahat ay binibigay ng mga health insurance naman kami. Ayun. 15 minutes later. Luto na yung nilaga ko. At ito yung baon ni JR naman. Okay. A few inches later. Tapos na naman ang routine, ang duty ko sa bahay. Papunta ako ngayon sa Vallejo. May mga errands. May mga babayaran. May mga bills. Tapos mamayang hapon, my friends and friendship ay manonood ako ng game ng apo kong si Beatrice, yung anak ni Bam. Napupunta ko sa St. Patrick. Kaya doon ang game. Tapos na ba ng summer dito ngayon? Ano? Tapos na ang summer, no? Ay! No, hindi pa. October pa mag daylight saving time tayo. Papalit ba ng oras? Mga friends and friendship. Papalit ng oras na dahil pag winter, pag summer pala ay 8 o'clock na ng gabi ay maliwanag pa rin to 9 o'clock. Pero pag summer na, ang 8 o'clock at saka 9, madilim na yon. Kaya papalit na naman ang oras. Ano ba tayo? Forward o backward? Backward daw. Yeah, backward kami ngayon. Mga kukuha, hindi na ako nakapag-manicure. Hindi na ako nakapag-manicure. Wala ng time. Nandun parati yung manicure set ko nakalagay sa table. Pero hindi ko na nagawa pang mag-manicure. Pati yung pa ako, hindi pa ako nakapag-manicure. Ako lang ang gumagawa ng paglilinis ng mga kuko. Dahil alam naman yung diabetic. Hindi ako pwede na magpalinis noon sa sa mga naglilinis ng kuko, nagmamanicure. Pero meron talaga kaming official na yung nagkakat ng aming mga kuko at naglilinis. Hindi naman maganda. Dahil alam naman yung doktor yon kung paano lang ang pagkat niya. Ako pa nag-instruct. Sabi ko, cut mo lang ng ganyan. Tapos, yung minsan sinasabi nga, huwag mong putulin ng yung bang pudpud talaga ang pagputol. Pati kasi yung mga ingrown mo, eh kinukuha nila, sila ang kumukuha. Hindi ko pwedeng i-crush yun na magpano sa mga nagmamanicure. Tapos, yung mga dead skin sa mga paan natin, sa mga daliri ng mga paa natin, di ba madami yun. Inaano nila yan, inaalis. Tapos, minamassage nila ang paa. Pero ako naman ay, ano naman ang diabetic ko, yung control. Normal naman ako. Pero noon kasi, noong time na nag-age ako ng 50, doon na-detect nila na nagkaroon ako ng high sugar. Yung nag-start ako ng mag-menopause. Tumaas ang mga sugar ko, lahat tumaas, pati cholesterol. Ganun naman talaga siguro pag may menopause ka, lahat nagtaasan. Pati noon yung fibroid ko, naging active. Kaya na surgery ako noon. Karoon ako noon ng procedure. Inalis yung fibroid dahil parati ako nagbi-bleeding. Kaya inano nila ang fibroid tapos sa chinek nila, binayopsin nila kung cancer or hindi. Hindi naman. Kaya kasi dito naman sa Amerika, my friends and friendship, pag once na niraspa ka o nagkaroon ka ng procedure na alisin ang fibroid o iraspa nila, ay ngayong gagawin sa'yo after mga
3 or 4 hours, pwede ka nang umuwi. Ayaw nilang magstay ka sa hospital. Dahil ang healing daw ng isang pasyente ay nasa bahay. Totoo naman yun. Kasi pag nasa hospital daw, ang pasyente may posibilidad na kung ano-anong magkaroon ng mga infection dahil siyempre hospital yun. Kaya pagkatapos ng surgery, pinapauwi ng pasyente. At mostly ang paggagamit lang naman dito ng surgery is mga robot. Lalo na sa mga gallbladder, sa asawa ko kay Papa Dude. Robot lang, kay Cheryl, robot din. Ng laparoscopy ang tawag nila doon. Tapos, lalabas ka na. Na-surgery din ako minsan na hindi nag-open surgery, kundi yung dumadaan lang dito sa puwerto ng babae. Yung sa gallbladder, yung bladder ko yung dinadaanan ng ihi sa uterine. Kaya, kasi pag umubo ako noon, parating na iihi. Pag ubo-ihi, kaya ni-repair ng doktor. Confine ako doon ng isang gabi lang. At ngayon okay na. Hindi na ako pag ubo ay naiihi. No, wala. Yung nilift nila, ang bladder, kasi sa madaming anak na daw ako, nagkaroon na ng bumapat na ang aking yung bladder, yung dinadaanan ng ihi. Wala na bang wala ka ng control minsan, pag umubo ka, iihi ka. Pag natatawa ka, naiihi ka. Hindi naman madami pero naglilik. Kaya, yun. Matagal na yun. Siguro may mga 12 years nang nakaraan. Ganon dito sa Amerika. Pag kinocomplain ko yun, kadami-dami ding test ang dinaanan ko noon, my friends and friendship. Sabi nila, okay, painumin ka ng maraming tubig, i-test ka nila. Okay, halimbawa, sabi na magta-travel ka ng matagal, hindi ka nakaihi. Sige, pasok nila ng tubig doon. Okay, iihi mo lang yun. Kaya test nila kung hanggang saan doon ang pagtagal mong nakakahold ng maiihi. So far naman ngayon, my friends and friendship, good health naman. Ang problema lang parati yung sipon, allergy. Yan lang naman. Kaya iniingatan ko lang sarili ko. Kaya kahit anong ingat mo rin nakakaroon ka talaga ng sipon. Nakakaroon ng allergy. Inuubo ka. Lang. Okay. So, that's it for today, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Don't forget to hit the notification bell para pag-press mo yung notification bell pag may bago akong vlog or video ay ino-notified ka. Kaya yun, my friends and friendship. So, maraming salamat sa walang sawa niyong panonood at thank you sa mga subscriber. At nagkaroon ako ng subscriber na 423 na. Thank you so much. Kahit ganun lang na mabagal ang mga subscriber na pumapasok sa aking channel ay okay lang. At thank you sa inyong lahat. Dadami, pasaan ba yan at dadami din yan. So maraming salamat sa matyaga niyong panonood na sa mga vlog kung ano-ano lang na wala namang content minsan na dahil itong vlog kong ito ay ang tinatawag na ang buhay sa Amerika. Yun lang, walang mga specific na time na doon talaga yun na yun ang gagawin mo dahil parating busy. Pagkatapos na gawin mo ngayon at doon na naman, babalik ka naman sa ibang trabaho, yun walang specific na content. So maraming salamat sa inyo at shout out at ingat lang pala at parati kayo dyan sa kung saan man kayo at always be happy and be nice and always take care. Bye-bye!